Election season na ba? Dapat na ba nating tanggapin na election season na? May mga pagbabago ba talaga? At ginagawa pa talaga ba talaga na basehan ng mga Pilipino itong mga survey na lumalabas? Okay, nasa linya po natin ngayon, isang political analyst. Kilala po ito, si Professor Dennis Coronacion. Prof, magandang araw. Hi, magandang araw po. Magandang umaga rin po sa inyong mga taga-subaybay. Prof, ano ba ito? Sa palagay niyo ho ba, itong mga naglalabas ang mga survey na ito po ba ay, paano ho babasahin ho ng Pilipino ito? Ito po ba ay ginagawa nilang basihan? Do yung nakaraang halalan ay hindi masyadong lumabas sa yung resulta ng halalan, yung mga survey na naglabasan noon prior to the election day, Prof. Well, every quarter naglalabas yung mga survey firms ng kanilang mga surveys. At kasama sa katanungan sa kanilang questionnaire ay yung pong mga patungkol sa darating na 2028 elections. Opo. Particular po kung sino yung mga posibleng lumaban bilang Pangulo at Vice President at saka yung mga pwedeng manalo kung sino may napupusuan ng mga respondents nila. Pero sabi ko po muna na tama kayo, may punto naman kayo na I think nung midterm elections noong 2025, hindi na-capture na 100% ng mga survey companies yung naging resulta ng 2025 elections. Yes. Particular ho dun sa senatorial elections. Yes, Kasi may mga ilang mga sinasabi ng mga survey results na itong 12 ito most likely ay ang mananalo. Pero nung actual na paglabas ng resulta, I think mga 4 o 5 ng mga senatorial candidates ang hindi napasama. Dahilan upang isipin ng mga tao, hindi naman pala accurate. Yung survey, kasi meron naman pong meron naman pong margin of error ang mga yan. Yung pong mga survey. So, maari, tsaka nagbabago-bago yung lugar. Ang bawa sinabi ito ang top 5. Pero sa actual na election, hindi naman pumasok sa top 5. So, ganun po, may hindi siya 100% accurate at maari magbago kasi mga Pilipino, yung mga botante, last minute, nagbabago pa isip. Tama. At hindi kaya makapture ng survey po yun. Oo. Ngayon, ito po sobrang layo pa. Yung tanong nyo kanina, election na ba? Malayo pa po ang election. Kasi 2026 pa lang. 2010. Malayo-layo. Pero dahil nga pinalulutang yung ganyang mga surveys sa mga presidentiables, ang tanong accurate ba ito? Sa akin, parang mahirap pagkatiwalaan pa yan. Kasi unang-una, hindi pa naman sila formally nagsasabi na, sigurado na ako, magpa-file na ako ng, except for one person. Si VP Sara Duterte. The rest, puro deny ng deny Si Senator Tulfo, sabi niya, hindi ako tatakbo. Si Mayor, si former Vice President Leni Robredo, sabi niya, hindi, dito lang ako sa Naga. Hindi na ako magna-national. So, which brings more suspicion. Ito ba talagang accurate? Sa akin hangga't di ko pa nakikita yung yung kanilang mga certificate of candidacy na next year pa naman, hindi ko muna pagkakatiwalaan yan. Yan po ko bagaman tinetesting ng mga survey companies na yan. Number 1, kung kaya man talunin yung nagdeklara na siya itatakbo sa 2028, kung meron bang mga kandidato na kaya siya talunin. Pangalawa, kung sino yung mga malalakas na pwedeng tumakbo. So, kumbaga man, kung partido na minanais kung malaman kung sino sa kanila ang pwedeng maging presidential at vice presidential candidates or even senatorial candidates, pwede itong gamitin. Itong mga datos na galing sa mga surveys. Sa bagay, Prof, sa totoo lang, tama naman yung ating dahil mangyayari talaga yung denial dito sa mga panahon na ito na kasama sa survey. Tama ho, kasi sobrang aga pa At saka may kaugalian ng mga botanteng Pilipino na kapag nakita nilang yung kandidato ay atat, manalo, o kaya
negative ang tingin natin doon. O parang ayaw natin ng ganyang klaseng kandidato. Gusto natin yung pakipot. Oo. O yung ayaw ko, hindi ako tatakbo. Oo. Muna ako, serbisyo publiko. So, yan ang gusto-gusto ng mga Pilipino po. Kaya, tama lamang yung yung mga ilang kandidato na nagsasabi na, ay hindi ako tatakbo. So, akmang-akma po yan sa panlasa at saka sa kultura ng mga Pilipino. Paano po yung denial na ito? Itong mga listahan ng mga lumabas sa survey, ito po ba ay magiging cause na rin itong mga botante na bantayan na itong mga pumapasok sa survey na pangalan na ito? Maari po, no, kung sa name recall. Opo. Although may mga public officials na naman yung mga yan eh. Pero kung parati nyo kasi nakikita yung mga pangalan nila, so maaaring maisipin ng mga Pilipino, makondisyon yung kanilang mga utak na, ay, oo, tatakbo talaga to. So, come election day, sa araw mismo ng, kung sakaling mag-file sila, kasama na yan sa mga nasa isip nila na pwedeng iboto, pwedeng pagpilian. Kasama rin ho ba na ina-anticipate o kino-connect somehow at kasama rin sa consideration ng mga Pinoy itong mga balita, itong mga issues na nangyayari, kakabit nitong pagde-decide para sa eleksyon sa 2028, Prof? Ano po yan yung mga issues na nangyayari ngayon dahil malayo-layo pa yung Opo. Yung ilan po dyan ay matatandaan ng mga Pilipino. Hindi ho lahat yung matatandaan, pero may ilan. Lalo na yung mga sobrang controversial na issue. Halimbawa, yung flood control, yung mga ganyang bagay ho. Lalo na kasi every election, pag nagpapasurvey itong mga survey companies, tinatanong nila yung mga respondents, ano ba sa tingin nyo ang dapat i-address agad-agad ng pamahalaan natin o ng ating mga political leaders? So may mga top issues po doon. Yung mga top issues, kadalasan, tungkol sa ekonomiya. Makawalan ng trabaho, mataas na presyo ng mga bilihin. Pag yun po ang issue na yun, baka meron kayong solusyon, yung kandidato may solusyon, baka maging pabor doon sa kandidato na yun. Okay. Ito pong mga pasok sa listahan, kailangan ba maging aware din sila sa kanilang mga sasabihin, sa kanilang mga gagawin, lalo na sa mga interviews, mga posts sa social media, dahil binabantayan na rin sila ng mga kababayan natin, Prof? Maaari po, no? Pero siguro kung yung dahilan kung bakit sila, kahit di silang file ng COC, no? Kung ano yung dahilan kung bakit sila napasama dyan, o naalala ng mga tao, tingin ko wag na nila masyadong pagurin yun. Dagdagan na lang nila, no? Siguro magpapatulong na lang sila sa kanilang mga consultants kung ano pa ba yung dapat nilang ayusin. So, dapat ba iugnay nila yung sarili nila? O maglabas sila ng posisyon sa bawat issue? O kaya dapat ba yung kanilang mga mensahe mag-resonate sa mga Pilipino? So, ano po yan? May messaging, may branding. Ayusin ho nila yan once nakikita nila maganda-ganda ang lagay nila sa survey. Oo nga. Kasi kung ganito kaaga, Prof, lumabas na itong mga survey na ito, dapat sa ngayon, nagpaplano na sila ng ganitong kaaga, Prof. Mario, no? Kasi lalo na on the part of the, tama, on the part of the potential candidates, at nakikita niya maganda-ganda ang laban niya maganda-ganda ang mga numbers niya sa survey, maghahanda ho siya ng gusto. Oo, kasi pwede pala, may laban pala ako. Hindi pala masasayang ang pera ko. So, maghahanda ho talaga yan. In terms naman po sa candidates, sa mga tatakbo, yung mga, alam ko naman kahit pa paano, nasa isip na nila yan at bumubuo na sila. Yung bang mga survey na lumalabas, yan ba ay isa dapat sa mga basahin nila versus yung nangyari noong 2025 na hindi masyadong na-accurate yung lumabas sa survey, Prof? Yung po kasing yung sa 2025, yung towards the end, tingin ko hindi na ho dapat pagkatiwalaan ng todo yun O kasi yung mga last minute na mga aktibidades ng ating mga kandidato, hindi ho na nakaka-capture ng mga surveys yun. O kasi pinakahuli, kung May ang election, May 12,
ang pinakahuli ng survey nangyari noong April. Mm. Oo. And kahit naman tapos na yung pinakahuling survey, yung mga kandidato patuloy pa rin nanliligaw ng mga botante, mga kaalyado sa local level, local government units. So, dynamic, may mga shift pa rin na nangyayari. May mga botanteng lumilipat pa rin. Yung mga undecided, biglang nagiging decided na. So, hindi ho talaga, kumbaga man, lang yan, indicator. Kung gusto niyo malaman yung pulso ng mga tao, yan yon. Pero huwag kayo magre-rely dyan 100%. Lalo pa pag malapit na yung survey. At saka, kagaya ngayon, medyo malayo pa. Malayo pa, oo. Oo. O pwede lang ho yung maging guide. May ako yung kandidato sa pagkapangulo o vice president, sasabihin ko. Pag parating nandun ako sa maganda yung numero ko sa survey, sasabihin ko, pwede pala akong manalo, so baka tumakbo na ako. So may malaking tulong po sa decision making ng mga political leaders natin yan. Kasi, pero may mga survey results din po kasi na lalo pa kung yung mga hindi kilala na parang parang nilalabas yung mga resulta upang impluwensyahan yung mga tao. Hindi talaga siya accurate, hindi siya totoo doon sa actual na hindi siya reflection ng pulso ng mga tao. Teka muna, i-insert ko lang bago ko makalimutan to, Prof. Itong laging sinasabi ni Vice President Sara na kasi nag-declare na siya, no? Nag-declare na ako at lahat ng mga ibabato nila sa akin dahil tatakbo ko sa pagka-presidente, pagka-pangulo sa 2028. So ikaw na Pilipino, magbabago ba yung pananaw, yung perception ng mga Pilipino? Ay, teka muna, oo nga pala. Tatakbo pala si VP Sara. Yung bang perception nila, yung pagbabantay nila, yung pag-follow nila ng mga page, pag-follow nila ng mga issue, ngayon ay connected somehow sa election, Prof? Nagbago? Maari po, no? May mga kapwa Pilipino tayo. I'm not saying na lahat. Pero meron ho tayong mga lalo na yung mga from the very beginning Duterte supporters na. Opo. O kaya yung makikita natin sa parte ng politic base ng mga Duterte, like yung socioeconomic classes, DNE, o kaya yung mga taga Mindanao, yung mga Visayan speaking ng mga taga Mindanao. Sila po konting pangungumbinsi lang naniniwala na sila agad. Malakas yung tendency. I'm not saying all of them, pero malakas ang tendency na maniwala sila agad. Konting lang yung mga nangyayari ba ngayon ilalagay sa naratibo nila. Kasi ever since nag-aaway sila sa Unity, meron na agad naratibo ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Sila nga ay inaapi ng kasalukuyang administrasyon. At along the way, ina-adjust na lang nila ito para pumasok sa mga kasalukuyang nangyayari. Kagaya niyan, malapit na eleksyon, maagang dagdag ang Pangulo. So therefore, lahat ng magagawin ng administrasyon laban sa kanya ay may kinalaman sa 2028 elections. So nasa tao na lang po yan kung maniniwala sila. Kung may awareness na ang mga Pilipino this coming election, this gonna be my last question, Prof. Kung may awareness na ang Pilipino at laging nababanggit sa mga impeachment kapag mga issues ang eleksyon, hindi ba oras na rin doon sa mga hindi kilala na kumilos na? Opo, kasi most of these surveys naman, aided po yan eh. When I say aided, kodigo, may kodigo. Yung mga meron, tama po, may kodigo na pagpipilian yung mga respondents. So kapag ang atambasihan naman nun, kung halimbawa matunog ang pangalan mo. Opo. Hindi naman sobrang matunog, kahit lang, medyo matunog lang, isasama ka na nila. So, at doon pagparati kang kasama, tapos gumaganda yung survey numbers mo, doon nagkakaroon ng name recall yung mga tao. Pag maganda numbers mo, Prof, kuha ka na ng sponsor mo.
Pwede ho. Oh, 'di ba? Kasi maganda na number mo eh. Dahil pinagsamantalaan mo na yung pagkakataon dahil maaga nga eleksyon eh. Oo, kasi tama kayo. Isa yan sa mga basehan ng mga yung mga campaign sponsors. Oo. Para maglabas sila ng pera sa mga makakita na tayo kandidato. ng mga poster na wala pang oras, may poster na, may banner na, may jingle na, may mga balita na. Ay, nako prof, 2028 na. Kaya nga ho, parang aga ng eleksyon. Aga eh, no? Oo. Aga ho. Okay. Prof, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Thank you po. Salamat din po. Political analyst, kilalang political analyst si Professor Dennis Coronacion.